Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Nako, yan ay pagbati lamang. Magandang umaga sa inyo. Pero tingin ko ay hindi po maganda ang umaga ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang mga taga Cebu, mga taga Negros Occidental at Negros Oriental na nasalanta po ng bagsik ng bagyong Tino. Ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ay nagpasya na rin po na tayo po ay ideklara ng National State of Calamity dahil nga po sa katatapos lamang na bagyong Tino na talagang grabe po ang pinsala sa Cebu. Sa ilang lugar po sa Kabisayaan, nako, heto't meron na naman pong paparating itong si bagyong Punwong na pag pumasok po sa ating area of responsibility ay tatawagin na po itong Uwan. Nako, alam niyo po, ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos, napakaraming trabaho, napakaraming inaasikaso, napakaraming ginagawa para po sa ating bayan. Hindi po inaasahan yung mga ganitong pangyayari dahil katulad niyan, ang climate change po talaga ay palala na ng palala at ang bagyo po ay palakas na ng palakas. So ito pong nangyaring bagyong Tino na ito sa Cebu, sinasabi nga po ng mga taga Cebu na mas malakas pa daw po ito sa Odette at parang malaundoy daw po ang kanilang naranasan dito po sa bagyo na ito. Ngayon, habang tayo po ay nagbo-vlog, habang tayo ay nagtitingin-tingin ng mga post sa FB, atin pong natisod itong ito to. Lalagay ko na lang diyan. Yan litrato na yan. Lagay na lang natin diyan, yan. Alam niyo po nung una, inisip ko, baka may nagpe-fake news lang. Sabi ko, baka may nagpe-fake news, baka merong gustong kumbaga asarin ang mga DDS kasi syempre alam niyo naman ang mga DDS madaling maasar yan lalo kapag tungkol kay Sara Duterte. Di ako tinignan ko naman, parang legit naman yung post kasi nakalagay diyan itong si Sara Duterte ay nasa Mauban, Quezon. Diyan sa Cabaglate Island Resort. Napakaganda po niyan. Meron ako ilang mga kakilala na nakapunta na po diyan. Napakaganda daw po talaga diyan. Parang Boracay. Boracay of the East. Parang ganun ang tawag diyan. Talagang Boracay of Quezon. Sa ganda po niyang resort na yan. Alam niyo, ako mahilig ako magdagat. Ayan. Gusto ko magdagat kasi nung bata po ako, bihira ako makasama sa mga ganyan kasi wala po kaming pera ng nanay ko, tatay ko, mahirap lang kami. Hindi kami nakakasama sa mga outing. Kaya ako ngayon, pag may extra pera, dagat kagad. Favorite ko magpunta lalo sa mga white sand beach. Talagang nakita ko yung pinuntahan ni Sara Duterte daw diyan. Nung sinearch ko po, sabi ko ang ganda. Wow, ang ganda naman. Alam nyo, kumbaga parang sa akin to kumbaga gustong-gusto ko po yung mga ganyang resort Ngayon, nung akin pong i-check etong post nitong si Doña Choleng Inland Resort, wala na yung post. Hindi ko na nakita. Sabi ko, may nagpe-fake news siguro kay BP Sara. Baka nagpunta siya diyan, baka hindi naman na nitong panahon na bagyuhan, nitong panahon ng Tino. Kasi sabi ko, sa isip-isip ko lang, Duterte yan Alam natin na mga Duterte kapag mga may paparating na bagyo, mga prepared yan, di ba? Ganun ang pinortray ni Digong Preparedness, di ba? Master of preparation sa mga relief operation, rescue operation kapag may paparating na bagyo.
At naalala ko pa nga nun sabi nung dati, hindi makita si Digong, may paparating noon na bagyo. May paparating na bagyo noon. Ngayon hinahanap si Digong ng mga dilawan. At kumalat nga yung hashtag noon hashtag nasaan ang Pangulo. Ngayon, sumagot po itong si Digong nung time na yon. Sumagot, sabi, kaya ka hindi pwedeng presidente, Lenny, kasi kikilos ka lang kapag nandiyan na yung baha o nandiyan na yung bagyo. Hindi yun tama. Dapat 2 days, 3 days before naka-ready ka na pagdating ng bagyo. Di ngayon, parang tumanim sa isipan ko yun kasi syempre, Digong Duterte, di ba? Talagang nung nagkaroon ng bagyong Yolanda, di ba? Kauna-unahan siya pumunta nun sa sa Leyte. Di ba? Ang aga niya doon, talagang pumunta kaagad doon, di ba? Hangang-hanga tayong lahat. Kaya sabi ko, itong post na to, hindi ko nakita doon sa ano pangalan nun, Doña Choling Island Resort sa Cagbalate. Wala na yung yung post na yon. Kaya sabi ko, may nagpe-fake news. Ito ang ganda nung resort. Pakita ko sa inyo, ang ganda. Ayan white sand Wow, ang ganda nung resort na yan. Kaya ako po, syempre, parang na-curious talaga ako kasi nga mahilig ako sa mga white sand beach. Kapag kasi black sand, parang ang pangit mag-picture, di ba? Minsan parang ang pangit mag-picture, parang nasa putikan ka pag ganun. Pero pag ganitong mga white sand beach, ang ganda pinuntahan na resort di ba? Punta kayo dito sa Doña Choling. Maganda talagang itong resort na ito sa Cagbalate, sa Mauban, Quezon. Maganda po ito. Kaya sana makapunta rin po kayo. Ngayon, syempre habang nagtitingin ako ng mga posts, hinahanap ko nga etong kung totoo ba na nagpunta si BP Sara doon sa Cagbalate. Meron po ako nakitang video. Ito. I-play natin. Ito ito ko sa inyo. Okay, lakasan natin. Okay, ayan. Ayun. Ito pakita ko po sa inyo na totoo pala. Ayan Ito po yung mga menro, naghihintay po paglabas ni Vice President. Naghihintay po yata sa wala naman. Ayun. At ito po yung nandun daw po sila sa front beach ng Doña Choling Island Resort, Cagbalate. At hinihintay daw po nila na lumabas etong si BP Sara, mga taga Menro sila. So Menro, it means yung Municipal Environment and Natural Resources Office. At inaabangan po nila. Nga naka-uniform nga yung yung isa doon, ayun si Ate. Naka-uniform nga ng pang munisipyo. At inaabangan nga ang paglabas daw po ni BP Sara. So ito po ay pinost nitong nag-post ng video, ano ba pangalan nito? Si Belly John Sardenya. Pinost po niya ito. Tignan natin kung kailan ng date of posting. Medyo mabagal yung natin. Oy, shoutout sa Converge Ano ba naman to? Talagang dito sa Cavite hindi mapagkakatiwalaan ng wifi namin. Hindi na lumabas kung kailan pinost. Hindi na po makita. Teka, tignan nga natin dito. Kailan ba to pinost? Hindi lumalabas Tignan ko. 4 days ago.
Ito po yung comment section. 4 days ago ang nakalagay po na mga comment. So, it means 4 days ago, itong video nitong inaabangan ng mga taga Menro, ito nga si BP Sara. So, tingin-tingin pa ako, baka fake news pa din kasi hindi ko naman nakita dun sa video na yun si BP Sara. Habang tumitingin po ako, nakita ko to. Ayan o. Okay. Nakita ko po ito. May background music siya. Tinanggal na lang natin. Ayan, nako. Ito. Ang sipag ng ating BP Sara. Kita nyo. Namimigay po siya pala ng relief goods doon. Sa mga bata. Ay, hindi pa binigay lahat. Ayun At ayan okay, ayan Kita nyo, kala ko bibigay niya yung buong balot na yun, hindi pala. Pinakuha lang yung mga bata doon. Parang trick or treat. Di ba? Ang bait ng ating ang bait ng ating vice presidente, Ang galing, ang bait. Binabot do sa guard niya, bodyguard niya. Di ba? Tas pupunta siya doon sa magpapa-picture. Ang galing talaga ng ating vice presidente. Alam niyo wala namang problema to Okay lang kasi syempre tao lang din naman si BP Sara, baka kailangan niya nga mag-relax, di ba? Baka pagkatapos niyang mag-ikot-ikot para siraan si PBBM, syempre nakakapagod din yun. Biruin mo, pupunta ka sa iba't ibang lugar para siraan si PBBM. Nakakapagod yun. Ako po syempre, nagtingin-tingin na ako ng mga post talaga. Kaya sabi ko, teka, parang totoo na talaga na si BP Sara ay pumunta talaga doon sa Mauban, Quezon. So, ito po yung mga ebidensya. Ayan, after niyang mamigay dun sa bata ng parang candy, ayan, nagpa-picture na siya. Ayan, nakalagay, Doña Choleng. Ayan, ayun, di ba? Ayan, nag-e-enjoy si BP Sara natin, di ba? Enjoy lang. Walang problema naman doon. Mag-enjoy lang siya. Ayan, BP Sara. Okay, ayan, mukhang doon sa parang port. Ang dami nagpa-picture sa kanya. Di ba? Wala namang masama dyan. Mamasyal, magpahinga. At kumbaga relax din kapag may time. Tao lang naman yan si BP Sara. Wala namang problema doon. Kaya lang, di ba? May bagyo na naman May kalamidad na paparating. Alam niyo, biglang nag-flashback sa isip ko. Etong si Sara, nagalit to nung napicturan po ito sa NAIA dahil papunta siya sa Germany. At nagalit pa nga ito sa mga tauhan ng mga taga-NAIA dahil pinicturan siya. So, na-booking po na oras ng bagyuhan. May paparating na bagyo. Around January, February, March, ganyan, mga panahon na ganyan. May paparating na bagyo yan Last year yata yun. Tapos, nung may paparating na bagyo, napicturan po siya na papunta sa isang flight ng Germany. At ayon po sa mga lumabas na issue noon, manonood ng concert daw po sa Germany etong si Sara Duterte. May paparating na bagyo. Ngayon, parang syempre bilang isang vice-presidente, kasi nakita natin si Leni Robredo noong ito ay vice-presidente, talagang on hand yan. Nasa mga nagbabalot ng mga relief goods at namimigay ng mga hot foods para sa ating mga kababayan na matatamaan ng kalamidad. On hand itong si BP Leni. So syempre medyo babae, 'di ba? Si BP Sara on hand din ang tingin natin sa kanya, dapat on hand din siya, dapat maayos din siya sa kanyang pagseserbisyo. Kaya lang napansin natin parang pangalawang beses na 'to, kung hindi man pangalawa, pangatlo o pang-apat, na kada merong paparating pong kalamidad,
malalaman natin na si Sara Duterte ay nagre-relax o nagbabakasyon, nanonood ng concert, 'di ba? Parang ano to, dahil ba siya ay parang spare tire lang ng administrasyon ni PBBM, ganoon lang siya. Alam nyo, yun lang naman po talaga ang mandato ng ating Vice Presidente. Nakaantabay lang siya, bantay lang siya, naka-standby lang na anytime na may mangyaring hindi maganda sa presidente, siya yung papalit. Yan lang po talaga mandato ng ating Vice Presidente. Pero kung kung hindi makapalang mukha mo, di ba? Sumasahod ka ng more or less, pagpalagay mo na 300, 350, 400,000 isang buwan. Isang buwan yun Tapos parang ang touring mo sa trabaho mo, parang pabanjing-banjing ka lang, parang wala lang, parang trip ko mag-swimming sa White Beach. Trip ko magpuntang Cabaglate, trip kong magpunta sa Doña Choleng. Ano ba pakialam nyo? 'Di ba? Pero may isip mo bilang isang taxpayer, ang tagal na tayong tinatarantado nitong mga kurakot sa lipunan. At matagal na tayong tinatarantado ng mga kumikickback sa mga proyekto ng mga flood control projects. Tapos makikita mo yung isang vice presidente na oras ng bagyuhan, oras ng kalamidad, inuuna pa ang pamamasyal. Kahit na sabihin mong 1 week before ng bagyo, nandiyan na yan sa Doña Choleng na yan. Hindi parang ang hirap isipin, ang hirap tanggapin. Teka, ang daming nawala ng bahay doon sa Cebu, sa Negros Occidental, Negros Oriental, sa Samar, sa Leyte. Tapos ikaw, mababalitaan ka namin, Sara Duterte, na ikaw pa banjing-banjing lang at pa-relax-relax lang diyan sa sa Cabaglate, di ba? Siguro kung ikay nagtatrabaho ng ayos, nagtatrabaho ka ng matinding trabaho as a Vice President, tas tinutulungan mo si PBBM sa kanyang pamumuno sa ating bansa, nilalabanan nyo ang korupsyon, di ba? Baka after a long tiring week, yung malaman namin si Sara Duterte, yung wala lang bagyo na paparating, di ba? Kunwari, after a long tiring week, Sabado, nag-relax siya, nagpagpag ng kanyang stress. Siguro katanggap-tanggap yun na, ay oo, syempre, BP Sara, tao din yan, di naman robot Kailangan niya ring magpagpag ng kanyang mga nararamdamang pagod. Diba, makapagpahinga. Pero yung ganyan, na wala ka nang ginawa kung hindi maglibot at siraan si PBBM sa iba't ibang bansa, sirain ng imahe ng Pilipinas sa iba't ibang nasyon. Malalaman namin oras ng kalamidad, ikaw nagsuswimming sa White Beach. Nagpapasarap ka sa isang resort. Chillax ka habang yung iba tinatangay na ng baha. Habang yung mga kababayan natin nasa bubong, ikaw nagsasunbathing. Diba? Kapal naman ang mukha mo, laki ng sahod mo, ganyan lang ginagawa mo. Saang parte ng mundo ka kumukuha ng kapal ng mukha para ipakita sa amin na ikaw ay chill na chill lang habang kaming lahat ay kinakabahan sa paparating na bagyong Tino at nandiyan pa si bagyong Uwan. Alam niyo, naalala ko to nung sabi ni Sara, nung nasa Germany yan, nung umuwi, galit yan tanda-tanda ko yung pag-uwi niyan, galing Germany, nanood daw ng concert, kay Takeru ko kaya yata na panood yun. Galit yan si Sara. Naiinis siya. At parang inaano niya, pinicturean daw siya ng tauhan ng naiya. Pero nung nakita ko yung, nung papunta kami ng Hong Kong, yung area kung saan pababa si Sara Duterte, hindi yun restricted area na para lang sa mga tauhan. Ang daming tao doon sa naiya na yon.
ay dun sa terminal na yon. Yun yung way na international flight, pababang ganyan, tapos pabalik ulit pababa. Napakaraming tao po dun. So, nagalit siya dahil napicturean siya. Tapos, pag uwi, galit siya, sabi pa niya, tuturuan ko yung mga politiko kung paano mag-utos o magmando. So like din ang tatay niya kasi in-employ mga valedictorian, salutatorian, cum laude, magna cum laude. Ganon din si Sara. So inaasa niya sa mga matatalino niyang tauhan, mga magagaling niyang tauhan, ang pagseserbisyo na sana ay siya ang gumagawa. Diba? So, yan po ang ating vice presidente. Gusto niyo pang gawing presidente yan? Gusto niyo pa talagang gawing presidente yan? Biruin niyo oras ng bagyuhan, nasa lakwatsa, nagpapasarap. Alam niyo, kung talagang yan, public servant, alam niyang may bagyong paparating at ang tatamaan ay ang Cebu, na kung saan ay baluarte nila at ang gobernador ngayon diyan ay tinaas ni Digong ang kamay. Sinuporta ni Digong yung gobernador diyan, si Pambari 4. 'Di ba? Kung yung kaalyado mo, alam mo na, ay naku, ito si Governor Pam, tatamaan ng bagyong Tino ang Cebu. Kailangan kong tumulong, kailangan kong magpakita ng empathy, kailangan kong makisimpatya sa kanila. Gagawin namin ang mga paghahanda para sila ay matulungan dito sa paparating na bagyo na ito. Pero hindi po yung ginawa ni Sara. Hindi niya kinancel ang kanyang pamamahinga, ang kanyang pagbabakasyon, bagkus. Pinagpatuloy niya ito habang niraragasa ng bagyong Tino ang Cebu. So, tatanungin ko po ang mga DDS, gusto nyo ba talagang maging presidente yan? Sa inyo na lang, kayo na lang, sa inyo na lang yan, si Sara. Punta kayong Mars, gawa kayo ng ng bagong nasyon, doon nyo isama yan, gawin yung presidente. 'Di ba? Parang alam niyo yung biro mo sumasahod to ng ganong kalaking halaga. Buwan-buwan. Galing sa ating mga taxpayers. Tapos hindi man lang nating makikita na magkaroon ng utang na loob sa mga Pilipino ang inuuna, paglalakwatsa. Nako, isip-isip na po kayo sa 2028. Hindi pa yan presidente, ganyan na asta niyan. Kita nyo pag yan na-question, galit pa yan. Pag na-question yung pag-chill-chill niya sa Kagbalate, sa Doña Choleng, talagang yan, talagang maiinis pa yan, maiimbierna pa yan, pag ganun-ganun pa ng buhok yan. Alam niyo, sa ganda naman talaga din ng Doña Choleng. Tingin ko na in love si Sara Duterte doon sa resort na yon. Kaya nakalimutan niya pansamantala na siya'y vice-presidente, na meron siyang, mandato lamang niya spare tire lang siya, reserba lang. Pero nakalimutan niya na siya'y public servant na sa oras ng bagyo, kalamidad at ng kung ano pa mga pagsubok sa bansang kanyang pinaglilingkuran, kailangan siya na magpakita sa mamamayan ng kanyang pakikisama. Pero mukhang wala na. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Shoutout sa Doña Choleng Naku, ang ganda ng resort po ninyo. Doña Choleng Island Resort, Cagbalate sa Mauban, Quezon. Puntahan nyo po yan, ang ganda dyan. Etong si Sara, sabihin nyo pa kung saan pa po may mga magagandang white sand beach resort. Pupuntahan ni Sara yan. Umulan, bumagyo, umaraw man, o kung ano man ang panahon, pupuntahan ni Sara yan. Yan ang ating vice-presidente. So, yun lamang po. Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.